Nagsagawa ng isang pre-feasibility study ang Korean Rural Community Corporation o KRC, katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec para sa planong Comprehensive Agricultural Machinery Assembly Complex Initiative na itatayo sa lungsod ng Cabanatuan at popondohan ng pamahalaan ng Korea. Pinangunahan ni PhilMec Director 4 Dr. Junicio G. Alvendia ang aktibidad noong November 20 sa PhilMec Training Hall na dinaluhan ng mga lokal na manufacturer, farm trainers at trainees, kinatawan mula sa Central Luzon State University o CLSU at iba't ibang farmers, cooperatives and associations. Layunin ng pag-aaral na suriin ang kapasidad, kahandaan at pangailangan ng mga lokal na manufacturer at magsasaka, lalo na pagdating sa uri ng teknolohiya, suporta sa paggawa at pagsubok ng makinarya at iba pang inobasyon na kanilang kailangan. Sa pamagitan nito, inaasahan ng KRC at PhilMec na matukoy kung aling mga makinarya, production systems, capacity building programs at iba pang suportang mekanismo ang dapat unahin kapag ganap na naitatag at napapaandar ang nasabing pasilidad sa paggawa ng makinaryang pang-agrikultura sa lalawigan. Isinagawa noong November 18, 2025 ng Nueva Ecija Micro, Small and Medium Enterprise Development o NEMS-MED Council ang kanilang 2025 year-end meeting and assessment sa TTI Conference Room sa lungsod ng Cabanatuan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGUs, akademya at pribadong sektor upang talakayin at suriin ang mga nagawa ng lalawigan sa pagpapaunlad ng MSMEs. Ipinakita sa pulong ang mga pangunahing tagumpay ng mga miyembrong ahensya sa pagpapatupad ng MSME support programs, kabilang ang pagpapahusay ng enterprise development services, mga inisyatiba para sa mas malawak na market access at iba't ibang capacity building activities. Nagbahagi rin ang mga miyembro ng update sa mga convergence projects, kabilang ang mga nakamit na progreso at kinakaharap na hamon gaya ng kakulangan sa pagkakatugma ng resources, hindi sabay-sabay na schedule ng implementasyon at limitasyon sa datos na nakukonsolida mula sa bawat ahensya. Ang mga obserbasyong ito ay gagamitin upang mas mapalakas ang koordinasyon sa mga susunod na kolaborasyon. Isa sa mga tampok na bahagi ng assessment ang pagkilala sa mga MSME mula Nueva Ecija na nagwagi sa iba't ibang kompetisyon sa rehiyon at sa buong bansa noong 2025. Ilang MSMEs na sinuportahan ng konseho ang naggamit ng parangal na patunay na lumalakas na kompetitibidad at inobasyon ng lalawigan. Ang mga tagumpay na ito ay inuugnay sa tuloy-tuloy na mentorship, tulong sa product development at access to market support na ibinigay ng NEMS-MED Council. Tinalakay rin ang mga nakatakdang proyekto para sa 2026, kabilang ang revitalization ng Nueva Ecija Bingbo Council, mga oportunidad para sa product diversification at pinalawak na capacity building initiatives upang higit pang mapatatag ang resilience at productivity ng MSMEs. Muling tiniyak ng mga miyembrong ahensya ang kanilang patuloy na suporta at sama-samang pagtatrabaho para sa ikauunlad ng MSMEs sa lalawigan. Matagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST-PSTO Nueva Ecija ang isang araw na training sa squash processing na tampok ang paggawa ng squash bread, squash chips at squash noodles para sa mga miyembro ng Lower Talavera River Irrigation System o RIS Federation of Irrigations Association noong November 19, 2025 sa CLSU Research Extension Laboratory.
Pinangunahan ang pagsasanay ni Ms. May V. Villavisa mula sa Central Luzon State University o CLSU na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng kombinasyon ng lectures, demonstrations at hands-on activities. Ipinakilala sa mga kalahok ang iba't ibang makabagong paraan ng pagproseso ng kalabasa upang makalikha ng masustansya, kaaya-aya at value-added na mga produkto. Natutunan nila ang mahalagang teknik sa pagproseso mula sa wastong paghahanda at paraan ng pagluluto hanggang sa packaging at storage na nagbibigay daan sa mga bagong oportunidad para sa product diversification at mga potensyal na kabuhayan mapagkakakitaan. Ipinapakita ng inisyatibang ito ang patuloy na pangako ng DOST na suportahan ang mga grassroots organizations sa pamamagitan ng science-based learning, food innovation at sustainable livelihood development. Sa pagbibigay ng praktikal na kasanayan at teknikal na kaalaman, pinatitibay ng ahensya ang kakayahan ng mga lokal na samahan at isinusulong ang mas inklusibong paglago ng ekonomiya. Nagpahayag ng pasasalamat ang DOST Nueva Ecija sa CLSU para sa patuloy nitong pagkikipag-partner at sa mga miyembro ng Lower Talavera RIS Federation of Irrigations Associations para sa kanilang aktibong partisipasyon, sigasig at kagustuhang matuto.